Kararating ko nagpapalit ng gulong kasi medyo simula na ng ating journey ng pamamasyal. Summer na, 'di ba? Kailangan mag-unwind ng konti. Kahit na medyo talagang nakakapagod. Ay nako, oo nga naman. So yung mga gulong, nagpapalit na ako from winter tire to summer tire o all season tire. Yan yung aking gulong sa ngayon na pinapalitan ko na kasi nga expected na pag ganitong summer kung saan na naman tayo napupunta. Kaya papalitan na naman natin. Kaya papalit na naman tayo. So bubuhatin ko lang yon. At i-stack na naman dun sa gawin dyan. Wala, talagang ganun ang buhay natin. Kailangan na medyo may kamahalan. Gulong pa lang, libo na. Sakit sa bulsa. Pero ganyan talaga. Nabubuhay tayo dito sa ang klima ay 4. Kaya kung maaari sana 4 din yung ano natin, yung yung bulsa. 4 naman, kaya lang kung minsan parang iisa lang yung iisa lang yung gumagana Sige, bubuhatin natin yon. So, 4 ito. Kaya, pagugulungin natin doon. Ay, ang kainaman doon sa pinagpapapalitan ko ng gulong, Pilipino siya na talagang dati ng nagpapalit ng gulong. Ang dati niyang shop yung kanyang garahe. Doon ko siya nakilala. Ang pangalan niya ngayon ay Gulong Queen. Ito, tarapal. Tatago natin to. Magamit natin to sa susunod. Natin to. Sasalansan natin dito. Ay. Medyo nakakapagod yung maghapon ngayon kasi nanggaling nga ako ng training dito sa division office namin. Training for math. Ang nakakatuwa dito, nung nasa DepEd ako, ang training na ina-attendan ko ay social sciences, history, economics, yung mga yon. Ngayon, ang training namin ay tungkol sa nung napasok na ako dito sa Catholic Division, ang training na namin ay mathematics. Ay, nakabuhay ako. Yeah. Yan. Magkikita na naman kami ito, November o kaya December. Ay, nako. Tuesday ngayon, medyo nakakapagod talaga yung araw ko ngayon kasi nga ang dami kong nilakad. Pagkayari ko sa school ng alas 12, dumiretso na ako sa division office namin. Malapit lang naman dito sa amin ang division office namin. Kaya lang yung magpaplano ka ng umaga and then tatakbo ka ng division office para sa training, at yung training na 3 oras ay talagang bugbugan naman sa utak. Ay. Ito mahalaga to kasi ginagamit namin pang tarapal sa pag nagka-camping, pag meron kaming gathering dyan sa labas. Iya. Iya. Alright. Yan. Ang napagkumpara ko talaga dito sa Canada, dito sa division namin, lalong-lalo na, at saka sa Pilipinas nung ako ay guro pa lang doon, ay talagang malaki yung pagkakaiba, no? Talagang masasabi ko na very efficient yung system o yung educational system dito sa Canada. Dahil nga yung halimbawa sa training na lang namin, kung ang focus nila halimbawa sa isang lesson lang, talagang isang lesson lang. Sa Pilipinas naman kasi noon, hindi ko naman kinukumpara, sinishare ko lang yung naging karanasan namin noon. Sa karanasan kasi ko noon,
talagang medyo kakaiba yung dating ng training sa Pilipinas. Halimbawa na lang sa pagbabayad, hindi kami nagbayad ng mga... 2 years na ako dito sa Catholic Division, pero ni minsan ay hindi pa ako nagbayad ng training or whatever training fee na kailangan. Lahat ay sinasagot ng division office at lahat ay sinasagot ng school yung mga training namin. Halimbawa, provided by the school, fund ng school ang ginagamit. Hindi namin iniinda yung mga training fees, something like that. Lahat, bayad. Kung aalis man kami, halimbawa, alauna hanggang alas 3, bayad yun sa amin at yung training fee na supposedly ay bibigay namin kung nasa DepEd sana ako ay binabayaran ng division office at syempre ng school. Pero sa nakita ko kasi hindi ko alam ngayon sa DepEd, kasi matagal na nga tayo hindi nagtuturo doon. Pero what I saw doon, halimbawa sa training allowance, parang ganon, yung pamasahe, sasagutin mo, yung pagkain, kung minsan, dito, pagkain, sasagutin mo talaga. Pero ibig sabihin, yung pamasahe mo, yung training fee mo, yung material fee mo sa training, lahat yun ay sagot ng division o kaya ng school dito sa pinapasokan namin. Doon kasi, nasasabi ko lang ito kasi nga, nung nasa DepEd pala ako, halimbawa, ilang trainings na yung na-attendan ko nung nasa DepEd ako at sabi ko nga, hindi ko alam kung anong kalakaran ngayon, but what I see ay binabayaran namin noon o kaya naman, halimbawa, yung transportation allowance, yung iba't ibang allowance, natural, maintindihan natin yon na kulang talaga ang budget ng edukasyon sa atin, Pero kung nakikita mo kasi yung, let's say, yung mga aligasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ngayon, paano nagkukulang samantalang yung ibang tao ay yumayaman, sabihin natin ganun. Well, hindi na natin problema yon. Ang mahalaga, ngayon, at nakakausap ko nga yung mga kapwa ko guro diyan sa Pilipinas, sinasabi nila na mas maayos na raw ang sistema ng DepEd kumpara mga nakararang panahon. Hindi ko kinu-question, Wala akong karapatang questionin. Pero kasi, ito kasi yung naranasan ko. Kung may nanonood man na galing ng DepEd, kung may nanonood man na halimbawa ay kinatawan ng DepEd, halimbawa, kasi naranasan po namin yon, Naranasan namin yon na ganun yung pakiramdam namin noong mga panahon na yon. May isa nga kaming co-teacher dito, Filipino din, galing din ng DepEd. Ang sabi niya, talagang kakaiba yung trainings and kumbaga purposes ng pagtitraining dito sa Canada. Kakaiba talaga. Halimbawa, yung certificate, pag nag-training ka, dito naman wala namang certificate. Ang mahalaga dito, yung gain na knowledge mo. Dito kasi, hindi mahalaga yung, nag-training ka, may certificate ka, yun ang ilalaban mo sa sa ranking, parang gano'n, para tumaas yung rango o rank o yung placement, parang gano'n. Dito kasi, hindi mahalaga kung nag-training ka o hindi. Ang mahalaga yon, training by itself. Pero ibig sabihin, hindi mahalaga kung mayroon kang certification o wala. Kasi ang tinitingnan dito, halimbawa, may master's degree ka ba or what, yun ang mga tinitingnan, So, yun lang, ang kumbaga napagtuglay-tuglay ko at nakita ko, malaki yung pagkakaiba. Sabi ko nga, not to compare, pero in terms of efficiency doon sa pagbibigay ng training, in terms of talagang purpose ng pagtitraining, yun talaga yun, At siyempre ako, kabaro ko pa rin ng mga taga-DepEd. I feel bad sa mga kapwa ko guro na naglalaan ng malaking pera para lang maka-attend ng training, para lang tumaas yung kanilang rango, yung kanilang something like that, makakuha ng position, something like that, na pwede naman palang hindi sana at hindi naman talaga dapat sana, kasi kung yun ang basehan mo, edi mag-training lang tayo araw-araw, Parang ganon. At gagastos ka pa talaga ng napakalaki, para umattend ng mga symposiums, sa mga trainings and seminars, Na dito, sa totoo lang, sabi ko nga, naramdaman namin na mahalaga o mas mahalaga yung matututunan mo, yung skills mo sa training and not the certification, not doon sa pupunta ka sa ganitong lugar or what, So iba-iba ng pamamaraan, pero makikita mo kasi, sabi ko nga, naramdaman namin, nakita namin nung nasa DepEd pa ako at ngayong nasa ibang division ako dito sa Canada, So, yun, ang araw ko ngayon,
medyo nakakapagod at talagang gusto ko na matulog after ng pag-uusap natin ngayon. Matutulog na ako, magpapahinga na ako, gusto ko na rin magkape. Talagang fully loaded ang Tuesday ko ngayon. Well, productive naman. So, kita-kita po tayo sa susunod, ano? Salamat.